Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-23 kabanata ng Exodo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ito po ang huling kabanata ng Tipan ng Diyos. Ang tipan na ito ay mula sa Diyos para sa mga Israelita. Hindi po ito ang batas ni Moses. Ito ang salita ng Diyos na ibinigay niya kay Moses. Mula chapter 21 verse 1, sinabi po doon, ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Ang mga tuntunin ng Diyos na nais niyang isulat ni Moses para sa mga tao. Ang tipan na ito ay katuloy po ng 10 utos ng Diyos. Kung kaya ito ay naisulat pagkatapos ng 10 utos. Ang 10 utos ay ang 10 pinakamahalagang salita ng Diyos. Sinabi po doon na huwag pumatay. Ngunit paano po natin ito maipapakita o maipapamuhay? Maaring hindi ka nga pumatay ng iba, ngunit ang iyong baka naman ay nakapatay ng tao. Ito pa rin po ay parte ng tuntunin ng Diyos. Nabanggit din na maaring hindi ka nga nakapatay ng direkta ng tao, ngunit ang iyong balon ay nakabukas, kung kaya naman mayroong isang taong nahulog doon. Iyon din po ay parte ng pananagutan. Sa bawat sitwasyon ay tinuturo ng Diyos kung ano nga bang ibig sabihin ng hindi pagpatay. May isa pang pagkakataon nang nakita ni Jethro ang naging buhay ni Moses, lalo na sa pamumuno sa mga Israelita. Kanyang tinulungan si Moses na magkaroon ng sistema. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng mga tuntunin na ito pagkatapos ng niyang ibigay ang 10 utos upang ang mga tao ay mayroon pong susundin. At sa tuwing ang mga hukom ay kailangang magsaayos ng mga problema ng mga tao, ay mayroon din po silang tuntunin na susundin. Sinasabi po natin na hindi dapat mga lunya. Ngunit hindi po natin alam kung paano iyon gawin sa ating buhay. Ngunit mula sa nabasa po natin kahapon, na pagtanto po natin kung ano ba ang dapat nating gawin tungkol sa isyong ito. Ngayon sa chapter 23, ito po ay katuloy ng extension na iyon. Sa aking pagbabasa ng kabanatang ito,
Hindi po tayo nagbabasa ng basta-bastang mga tuntunin. Kung makikita po natin kung paanong ang tipan ay tulad ng isang tipan ng mag-asawa, maiunawaan po natin kung ano nga ba ang tipan. Sino ang Diyos na gumagawa ng tipan kasama ang mga tao? At sa kanyang pagbibigay ng mga tipan, paano niya nais na hubugin ang komunidad? Sila ay dapat na maging sila ay dapat na maging bayang banal para sa Diyos, kung kaya may mga katangian na dapat nilang sundin. Sa ating pong pamumuhay, sa realidad, paano po natin maisasabuhay ang nais ng Diyos? Hinarap ni Moses ang problema ng mga tao mula umaga hanggang gabi. Kaya makikita po natin na ang hidwaan sa pagitan ng mga tao ay nagpapatuloy. Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi lamang para maresolba ang mga problemang iyon, kundi para maunawaan nila na ang Diyos ang siyang gumawa ng tipan para sa kanila. At sa pamamagitan ng kanyang mga utos o kanyang mga tuntunin ay maisabuhay din ng tao ang kanyang mga katangian, upang ang kanilang o ang ating pagkakatawag bilang maharlikang pari ay mapangyari. Ngunit hindi po ito na nangangahulugan na dahil binigay niya iyon sa kanila ay agad na niyang aasahan na magagawa agad iyon ng mga tao. Ang Diyos ay naghintay ng kung ilang taon dahil mahabang panahon ang kailangan upang mahubog ang tunay na katangian ng tao. Maaari po nating masabi na ito din po ay paghuhubog ng komunidad. Kaya sa mga tuntunin ng Diyos, makikita po natin kung ano nga ba ang katangian niya. Halimbawa, pagdating sa pagkakaroon ng mga alipin, ano ang gagawin po natin? Paano po natin haharapin ang mga taong hindi po natin katulad?
Ang Diyos ay hindi Diyos ng paghihiganti, siya ay Diyos ng hustisya. Ang Diyos ay nagkaroon ng mga tuntunin upang makita ng tao ang responsibilidad na dapat mayroon sila. Maging mabuti kahit sa mga taong nakasakit. Makikita po natin ang kabutihan ng Diyos. Makikita po natin ang kanyang habag at biyaya. Huwag maliitin o kaya'y pahirapan ang mga balo at ang mga ulila. Mula sa mga tuntuning ito, makikita po natin kung ano nga ba ang tunay na kabanalan. Hindi lamang po ito tungkol sa hindi paggawa ng mali. Ngayon sa pagbabasa po natin ng chapter 23 ay mas mauunawaan po natin ang nais ng Diyos. Para sa kabanatang ito, mula sa mga tuntunin ng Diyos, makikita po natin ang katangian ng Diyos na nagbibigay nito. Ang Diyos ay banal, siya ay makatuwiran. Sa verse 1 at 2, sabi po dito, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan, huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Dapat po tayo maging responsable sa ating pong mga salita. Ito ang aking narinig, dahil ito ang aking narinig, susundin ko lamang kung ano ang ginagawa nila. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng walang pananagutan. Naririnig ang sinasabi ng iba, ngunit ikaw ang may desisyon kung ano ang nais mong gawin doon. At iyon din po ay tungkol marahil sa sitwasyon ng isang tao, sa kanyang pag-aari o kung anumang mayroon siya. Lahat po tayo ay dapat na maging responsable o kaya ay managot sa ating mga ginagawa at sinasabi. Sabi sa verse 5, kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dila, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop.
Itinuturo po nito na wag pong dahil sa hinanakit marahil na mayroon tayo ay hindi na natin tutulungan ang kanilang ari-arian na makabalik sa kanila. Hindi po ito tungkol sa paghihiganti. Dapat po tayong maging mabuti. At dahil din sa ating pagiging mabuti ay mapapagaling din ang bawat hinanakit na mayroon tayo. Nais ng Diyos na ang kanyang bayang pinili ay magkaroon ng maayos na ugnayan. Kung kaya sa mga ganitong sitwasyon, na ang iyong kaaway o ang kaaway ng isang Israelita ay mayroong asno na nahihirapan, kailangan niyang akuin ang responsibilidad na tulungan pa rin iyon. Iyon ay pagpapagaling din ng hinanakit na mayroon siya sa kanyang kapwa. Paano po natin mabibigyang solusyon ang galit na mayroon ng tao sa kanilang kapwa? Sa tuwing mayroong pagkakataon na gawin ang tama, gawin pa rin ang tama. Verse 6, huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ng mahihirap. Huwag pa tayong manakit ng iba dahil sila ay mahirap o dahil ang isang tao ay balo o ulila, wala silang kalaban-laban. Sa buong Israel, sa komunidad na iyon, ang mata ng Diyos ay para sa mga taong may hina. Paano po natin isinasabuhay ang kabanalan ng Diyos sa ating buhay? So verse 8 at 9, sabi po doon, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikiniapi naman ng mga walang sala. Ito po ay hindi lamang basta-bastang mga tuntunin na nais ng Diyos na ipamuhay natin. Hindi lamang ginagawa mula labas sa ating mga ilong, bagkus ay buong puso.
Binigyan po tayo ng Diyos ng mga batas at tuntunin dahil nais niya na ang ating puso ay mapalambot at maging mabuti sa pamamagitan ng mga tuntunin na ito. Ngunit totoo din naman na tayo po ay sadyang mga tao lang rin. Kung pakiramdam natin na tayo ay napahirapan, nasaktan, ang nais natin ay ang maghiganti agad. Ngunit dapat po nating matandaan na nakikita ng Diyos ang lahat. Ikalawang bahagi, verse 10 hanggang 13. Okay? Ang Diyos ng araw ng pamamahinga ay mabuti at puno ng habag. Tayo po ay responsable sa lupain na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po dapat natin inaabuso ang lupain na kanyang ibinigay. Bakit hinayaan ng Diyos na gawing alipin ng mga hentil ang mga Hudyo? Yun ay para makapagpahinga din ang lupain. Dahil sa kanilang pamumuhay sa lupang pangako, hindi nila nirespeto ang lupain na ibinigay ng Diyos. Hindi lamang po yun para protektahan ang lupain, kundi para rin tulungan ang mga mahihirap na magkaroon ng pagkain. Verse 11, bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay pabayan na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kanyang mga likha sa ating mga kamay. Bilang komunidad, dapat po tayong magkaroon ng pananagutan sa likha ng Diyos maging sa mga lupain. Sabi sa verse 12, para makapagpahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Ang kalooban ng Diyos ay para ang lahat ay magkaroon ng panahon na magpahinga. Nais ng Diyos na tayo po ay maging masaya
At binigyan niya po tayo ng lahat ng mga mabubuting bagay. Ngunit dapat matuto din po tayong magkaroon ng pakialam sa kalagayan ng iba. Verse 14 to 19, ito po ay mga tungkol sa mga pista. Nais ng Diyos ng kanyang mga tao ay magdiwang magkaroon ng piyesta at magbigay pasasalamat sa Kanya. Mula verse 14 hanggang 19, nabanggit po dito ang tatlong pangunahing pista. Una ay ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkatapos ang pag-aani at ang pista ng mga tolda. Verse 20 to 23, yun po ang sunod. Verse 20 to 33, ito po ay tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti at siya din ay dakila. Para sa mga inchik, paano po tayo magkakaroon ng mabuting ugnayan? Dapat po nating respetuhin ang bawat isa. Huwag po nating isipin na dahil matagal na kayong nagsasama ay hindi mo na pahalagahan ang respeto na dapat mayroon sa bawat isa. Ang Diyos ay lumalakad kasama ang mga Israelita. Sa 40 taon, ang Diyos ay nangunguna sa mga Israelita sa pamamagitan ng haligi ng ulap at ng apoy. Dapat po tulad ng mga Israelita, dapat po nating maunawaan ang nais ng Diyos, ang kanyang mga salita. Ang katarungan ng Diyos ay para
upang makapanumbalik sa kanyang kalooban. Nang dinala ng Diyos ang mga Israelita sa Kanaan, so verse 28, sabi niya doon, habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Ang Diyos ang siyang lalaban para sa kanila. Ang Diyos ang magdadala sa mga Israelita sa lupang pangako. Verse 23. Papangunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perzeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo at sila'y lilipulin ko. Hindi kailangang maghirap ng mga Israelita sa pakikipaglaban dahil siya ang may hawak ng lahat at siya mismo ang magdadala ng kaguluhan sa kanilang mga kalaban. Hindi kalooban ng Diyos na lagi lamang makikipaglaban ng mga Israelita, kung kaya naman siya ay nagpadala ng mga bagay na maaaring magbigay kaguluhan sa kanila. Ang Diyos ay napakabuti at nais niyang laging proteksyonan ng mga Israelita. Pinagkalooban ng Diyos ang mga Israelita ng kanilang pangangailangan. Naihalin tulad po natin ito sa isang mag-asawa na itinatanong ang kanyang magiging asawa kung ano ang kaya niyang gawin. Ito lamang, kaya hindi lamang siya makapagbibigay ng lupain,
o kaya ng tirahan, kundi ng isang napakalaking lupain. Mayroong lupain na maaaring mapagtamnan at maaaring mapagawa ng maraming mga bahay, at ito po ang kalooban ng Diyos para sa mga Israelita. Ngunit sa verse 32, sinabi ng Diyos dito, huwag kayo makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa luping sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Sinasabi na ng Diyos na siya ang magpapanalo sa mga Israelita laban sa kanilang mga kalaban. At mula dito, sa tipan na ito ng Diyos, makikita natin na siya nga ay Diyos ng kabutihan, puno ng habag at biyaya. Siya ay Diyos ng katuwiran, ngunit mas mataas siya mula rito, at nais niya na siya ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa kanyang mga hinirang na tao. Siya ay tapat, ngunit siya din ay selosong Diyos. Tulad sa mga awit na isinulat ni Solomon, ang pag-ibig ay kasinsama ng kamatayan at maging ng libingan. Ganito po katindi ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay mahal ng Diyos, at siya ay patuloy na magiging tapat sa atin.
Ang Diyos ay mabuti at mapagmahal na Diyos at nais niya na tayo ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa Kanya. Atin pong pagpasalamat sa ang Diyos sa Kanyang kabutihan, sa katuwiran, at nang tayo magkaroon din ng kapahingahan sa Kanya. Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katotohanan, maraming salamat o Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Verse 2. Huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paggadlang sa katurungan, ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Mga kapatid, online, sa mga nakikita po natin online, nakikita po natin sa henerasyon ngayon na marami po tayong mga salitang nakikita, ngunit maaaring hindi po iyon totoo. Atin pong ipanalangin ang simbahan, ang ating mga sarili, dahil ayaw din po natin na tayo ay mapuno ng mga maling balita. Atin pong takpan ang ating mga bibig. Ipanalangin ng mga salitang hindi dapat natin sabihin ay hindi natin masabi. Naway hindi po tayo maging uri ng tao na nagbibigay ng maling mga patotoo. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga buhay. May mga pagkakataon na sinasabi lamang namin kung ano ang nais namin. Wala po kaming magawa, o Diyos, kundi ang magsalita ng magsalita sa iba. Ngunit maaring hindi po iyon totoo. Hindi po namin alam ang buong katotohanan. Nagiging dahilan kami kung bakit nagkakaroon ng mali o kaya ay nagkakaroon ng maling mga balita sa paligid, at nagiging dahilan iyon sa kapahamakan ng iba. Nagiging dahilan kung bakit ang komunidad na mayroon kami, maging ang iglesia ang kinaroroonan namin, ay naapektuhan. Panginoon, tulungan mo kami na malaman na Ikaw ang tunay na Diyos. Panginoon, may mga sinasabi kami na walang katuturan. Pagkatapos ay binabahagi sa iba kung mga bagay na naririnig lamang naman namin din mula sa iba. Ngunit tulungan mo kami, o Diyos, na malinis ang aming mga tenga, ang aming mga bibig. Tulungan mo kami, o Diyos, na maging iyong mga lingkod na tunay na para sa iyo. Kung ikaw ay pinapaalalahanan ng Diyos ng mga bagay na iyong sinasabi nang hindi nag-iisip, tayo po ay maging bukas sa Diyos at sampalatayanan na Siya ay banal na Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, sinabi mo na sa aming pangungumpisal, ikaw ay tapat at makatuwiran upang patawarin kami. Naway maging isa po tayo sa pagiging tagabitbit ng mabuting salita ng Diyos. Mga kapatid, binigyan po tayo ng Diyos ng mga tuntunin. Ito ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin kung saan po tayo nahihirapan sa tuwing araw ng pamamahinga o kaya dahilan kung bakit hindi tayo makapagsimba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa.
Panginoon, tulungan mo kami na ibigay sa Diyos, ibigay sa iyo ang aming mga bigatin. Tayo po ay tumayo at manalangin. Sa ating pagtatanim ng puno ng buhay, atin pong ipanalangin ang ating mga branch churches. Atin pong ideklara na ang kalooban ng Diyos ang siyang mapangyari. Purihin po natin ang Diyos. At sa ating pagpupuri sa Kanya, ay siya ay kikilos po sa ating mga iglesia. Panginoon, pinupuri ka namin. Maraming salamat o Diyos sa pagtawag mo sa amin upang makapagtanim ng mga puno ng buhay. Panginoon, sa aming pananalangin, narito ang aming prayer walk team na ipinapanalangin maging ang lupain. Panginoon, ayon sa iyong ibinigay sa amin, kami ay naritong nananalangin. Atin pong ipanalangin ang ating mga branch church. Panginoon, ayon sa kanilang nais at ayon sa kanilang hangarin, sila ay mas makakatanggap pa. Kahit saan man sila magpunta, ay naroon ang mga puno ng buhay. Panginoon, kami ay nananalangin sa iyo. Ngayon ay nais kong ipanalangin ang mga tao na masyadong malegalis mo pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos. Panginoon, naway palambutin mo ang aming mga puso. Ay tinuturo ng Diyos, tinuturo ng salita ng Diyos na nilikha ng Diyos ang mga tuntunin upang makita po natin na ang Diyos ay Diyos ng katuwiran, na siya ay mabuti at wala po siyang paborito. Ang nais niya ay lahat tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Panginoon, mga taong nagtaas ng kanilang mga kamay, Panginoon, naway palambutin mo ang aming mga puso at tanggalin mo, O Diyos, ang bawat bahid ng legalismo.
Ang Diyos ay narito hindi para pahirapan kami. Panginoon, narito kami upang matanggap ang iyong kapatawaran. Sa aming paghingi ng tawad, naroon kang nagbibigay ng habag sa amin. Panginoon, kami ay napakahina. Hindi kami karapat-dapat at kailangan namin ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Kailangan namin ng iyong tulong sa bawat tuntunin na iyong binibigay. Amin pong inaamin na hindi po namin iyon magawa. Panginoon, kailangan namin ang iyong kaligtasan. At nais kong magdiwang sa iyong kabutihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko ang bawat isa. Tayo po ay magdiwang sa pag-ibig ng Diyos at unawain natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Siya ay atin pong mapagkakatiwalaan dahil mayroon ng Diyos, dahil siya ay mabuti. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala ko kayong lahat. Naway kayo ay mapuno ng pag-ibig at maging tao na nagbibigay pag-ibig sa ngalan ni Hesus. Amen.